Pinadala ko itong sulat, Ate Marge, para sa kaibigan kong si Riza. Wala akong pag-aalinlangan na ang kwentong ito ay hindi totoo. Si Riza ay taga-Panay, kung saan uso pa ang mga kwentong aswang, sigbin at mga kulam. Nasa bahay si Riza nung mga oras na yon. Nakarinig siya ng parang batong tumama sa bintana. Malakas ang tunog nito. Nagkataon pa naman na wala silang ilaw. Sa panahon kasi na yon ay hindi pa 24 hours ang supply ng kuryente. At kung saan naman gabi ay saka walang kuryente. Kinuha niya ang kanyang cellphone at ginamit itong ilaw palabas ng kwarto niya. Binuksan niya ang bintana at wala naman siyang nakita doon, kundi puro kadiliman. Bumalik siya sa higaan at nagtalukbong ng kumot. Habang nasa ilalim siya ng kumot, may narinig siyang parang humihinga. Antok na siya nang marinig niya itong muli. Hindi niya ito pinansin. Nagpa-music na lang siya at gumamit ng headphone. May kumatok ulit sa kanyang bintana at mas malakas na ito ngayon. Parang malalaglag na ang frame ng bintana. Tiningnan niya ang relo. 3:00 ng madaling araw pa lang. Pinagpawisan na siya ng malamig. Bumangon siya habang balot ng kumot mula ulo. Humiga sa sofa sa living room. Isang malakas na alulong ang kanyang narinig. Bumangon siya ulit at binuksan ang bintana. Laking gulat niya nang makita ang isang napakalaking aso. Itim na itim ang kulay nito. Ang mga mata ay pulang-pula. Nakatitig ito sa kanya. Mga tinging tagos hanggang kaluluwa niya. Parang pinapasok niya ang isipan ni Riza. Nakatulala na si Riza. Hindi na niya mabawi ang kanyang mga tingin. Hanggat tumatagal, ang pagkatitig niya sa malaking asong itim ay samot-sari ang pumapasok sa kanyang isipan. Abot hanggang bungo niya. Para siya nitong sinasakal habang nakatitig ito sa kanya. Bigla na lang tumunog ang pendulum wall clock nila. Saka siya natauhan. Parang galing siya sa isang malalim na panaginip. At wala na ang malaking aso sa kanyang harapan. Kinabukasan, tinanong niya si mama niya kung may narinig silang malakas na alulong ng isang aso. At ang sagot nito ay hindi. Hindi na kailangang pag-isipan kung malikmata ba or imahinasyon. Si Riza ay sumusumpang totoong may aswang, Ate Marge. Tawagin niyo na lang akong Julie. Sana ay mabasa mo itong email ko sa iyo, Ate Marge. Ito ay aking naranasan noong ako ay first year high school pa lamang. Ako ay may kaibigan na madalas matulog sa amin. Isang araw ay nagdesisyon akong matulog din sa kanila. Ayaw ko kasing isipin niya na ang aming friendship ay one-sided lang. Nagpaalam ako kay mama at pumayag naman ito. Nagtaksi na lang ako para mabilis at medyo malalim na ang gabi. Pagdating ko doon ay wala ang parents niya, kaya nakapaglaro kami hanggang gusto namin. Nakatulog kami agad dahil sa sobrang pagod. Magkahiwalay kami ng kwarto ng kaibigan ko. Magkasunod lang ang aming pinto. Nagising ako. Bigla nang makarinig ako ng mga yabag mula sa kesame. Hindi ko ito pinansin. Naisip ko kasi na baka bumalik na ang parents ng kaibigan ko at ang kwarto nila ay nasa itaas. Hinintay ko magbukas ng ilaw o kaya ay mag-uusap sila bago matulog. Pero wala akong narinig at hindi rin nagbukas ng ilaw. Bumangon ako at binuksan ang ilaw sa kwarto ko. Laking gulat ko nang may mga footprints sa kesame ng kwarto ko, Ate Marge. Mga paang bakat na bakat sa kesame at hindi lang iisa. Parang 2 tao ito. Tumakbo ako sa kwarto ng kaibigan ko at sinabi ko sa kanya ang nakita ko. Hindi man lang siya nag-aksaya ng panahon na tingnan ang sinasabi ko. Sinabi niyang marami daw talagang nagpaparamdam at nagpapakita sa bahay nila. Sanay na siya. Sinabi ko sa kanyang bakit siya nagpapaiwan mag-isa kung ganong may multo pala ang bahay nila. Walang pag-aalala sa mukha nito. Sinabihan akong matulog na lang ulit na huwag nang pansinin
ang nakikita ko o kaya ay ang maririnig pa. Magmula noon, Ate Marge, ay hindi na ako natulog ulit sa bahay nila at iniiwasan ko na rin siya. Ang kwentong ito ay sariwa pa, Ate Marge. Bago lang nangyari. Naligo ako at dadalawin ko ang aking boyfriend. Nakatira ako sa Muntinlupa at ang boyfriend ko ay taga Laguna. Mga 1 oras lang ang drive kung walang traffic. Pagkatapos naming mag-dinner at kunting kamustahan, nagdesisyon siyang ihatid na ako pauwi. Naglalakad kami sa parking area nang may makita akong isang lalaki na nakatayo. Alam na alam ko, kilalang kilala ko siya. Pero patay na siya, 3 taon na ang nakaraan. Isang subdivision lang kami, magkaiba lang ng street. Kilala siya sa lugar namin, ng halos lahat. Mabait ito at matulungin. Biyuda ang kanyang nanay. Namatay ang kanyang ama bago pa siya ipinanganak, kaya hindi ito nakapag-aral. Ayon sa kwento, may kapitbahay siyang nag-shutdown ang kuryente. Palibhasa matulungin, isang tawag lang sa kanya ay agad itong pumunta. At yun ang kanyang ikinamatay, na kuryente ito. Dinala agad siya sa hospital, namatay din pagkatapos ng 2 araw. Halos lahat sa subdivision ay nakiramay, gabi-gabi. Ako at ang pamilya ko ay nandun din kasi siya ang taga-igib namin tuwing walang tubig ang gripo. Kaya hindi ako magkamali, Ate Marge. Sinabi ko sa boyfriend ko ang nakita ko at sinabi ko din kung bakit ko siya kilala. Sinabi niyang lapitan niya ito at kausapin. Nakatayo lang ako sa labas ng entrance ng mall kung saan kami nag-dinner. Naglakad ang boyfriend ko, papalapit sa kanya. Nag-uusap sila. Biglang itinuro ako ng boyfriend ko sa kausap niya at lumingon ito sa akin. Lumingon din ang boyfriend ko sa akin at ngumiti, sumenyas pa ito nang hindi siya ang kilala mo. Kinabahan ako kasi habang nagsisenyas ang boyfriend ko, wala na ang lalaking nasa harapan niya. Kitang-kita ko din na nawala na lang siya bigla. Hindi ako nakagalaw sa kinatatayuan ko. Lumapit sa akin ang boyfriend ko na nanlalamig. Marami akong naririnig ng mga kwento, mga kaluluwang nagpapakita. Hindi ako naniniwala noon hanggang sa nangyari ito sa akin. Totoo nga yatang hindi lang tayo ang nakatira sa mundo, Ate Marge. Ang kwentong ito ay maigsi lang, Ate Marge. Ang kwentong ito ay nangyari sa bahay. Kakatulog ko pa lamang pagkatapos manood ng Netflix nang magising ako para umihi. Dala-dala ko ang phone ko sa banyo. Nagtitext ako habang pababa ng hagdan. Nasa ground floor kasi ang banyo namin. Habang nagtitext, may bumangga sa akin. O kaya ay ako ang bumangga sa kanya. Hindi kasi ako nakatingin sa daanan. Lumingon ako paglagpas ko sa kanya. Babae ito, mahaba ang buhok at nakaputing gown, pantulog. Hindi man lang ito humingi ng sorry. Kaya ako na ang nagsabi ng sorry dito. Nasa tapat na ako ng banyo nang maalala ko na wala si mama. Maliban kay mama, ako lang ang babae sa bahay. Tumakbo ako sa kwarto ni Papa at hinanap si mama. Hindi pa ito bumalik mula sa Manila. Namalikmata ba ako or imahinasyon ko lang?